Sinama namin sa school si Ice. Hi, mga Marikoy! Kanina nga pala, hindi ngayon. Bago kami umalis, naglagay na muna ako nitong Mardi ng Beauty Derm. CC Cream na skin protection nga pala ito na araw-araw ko nang ginagamit. Pag ito yung nilalagay ko, mga Marikoy, hindi na ako nagpa-foundation kasi para din siyang liquid foundation. Napapansin ko nga pala na unti-unti lumuluwang na yung mga suot kong damit, lalo na shorts. Maaga nga pala nagising si Jace, kaya una ko siyang inayusan at binihisan. Kaya habang iniintay niya ako, mga Marikoy, nakipagkwentuhan na muna siya kay Daddy Tano. Natutuwa pa nga akong pinakikinggan sila kasi napakadaldal na ngayon ni Jace. Anyway, dumating na nga pala si Ate Christine at pinasuyo ko sa kanya si Ice. Yan nga pala yung mga eksena sa bahay namin. Madalas, kapag wala na kami sa bahay, doon dumadating si Ate Christine. Sa bahay kasi nakatoka si Ate Christine paglilinis at paglalaba. Tapos ako lahat kay Jace, mga Marikoy, kapag kailangan ko lang talaga ng tulong, doon ko lang binibigay sa kanya si Jace. Pinasuyo ko nga pala si Ice kasi isasama namin siya ni Jace. So maliit na itong lagayan para sa kanya, kaya sabi ko kay Daddy Tano, pakawalan na lang. Ito yung first time na pupunta kami ng school, wala si Daddy Tano at ang kasama namin si Ice. Nagre-request kasi si Jace, mga Marikoy, na dalhin ko na daw si Ice sa vet clinic, kailangan niya na daw ng grooming. Di muna sumasama sa amin si Daddy Tano dahil bukod sa nagluluto siya, may inasikaso siya dun sa pangalawang bahay namin. Anyway, pagkadating namin sa school, bumaba na kagad si Jace, mga Marikoy, ako naman nagpark na ako. Kapark ko, bumaba kami ni Ice at pinagkaguluhan siya ng mga bata. Tuwang-tuwa yung mga bata na makita si Ice. Karamihan sa kanila, mga Marikoy, wala silang dog daw sa bahay. Itong si Jace naman, sobrang proud siya at nagpaalam na siya nung pumasok siya sa classroom. Pagkapasok ni Jace, kami naman ni Ice, mga Marikoy, umalis na kami at dumiretso kami ito sa may Apex Vet Hospital. Kadating naman namin dito dahil maaga pa, sarado pa sila. Kaya nagbanding na muna kami ni Ice, mga Marikoy. Nakakatawa kasi para din akong merong baby. Si Ice kasi para din siyang baby na sobrang behave. Nakaka-proud din kasi ilang months pa lang si Ice sa amin, pero napaka-healthy niya ng tignan at napakalaki na din niya. Pagka-open nga pala nila, iniwanan ko na si Ice dito. Sakto naman, pinuntahan ako ng ate ko kasi nahanap niya daw ako, may kailangan daw akong pirmahan. Sabi ko naman sa kanya, mga Marikoy, sa Cafe Dia na lang kami magpirmahan. Para medyo formal naman at ayan, sabi niya maliligo lang daw siya ng mabilisan. Kasi sobrang bilis, mga Marikoy, hindi man nabasa yung buhok niya. Dahil wala naman traffic, mga Marikoy, kaya mabilis lang kami nakarating ng Cafe Dia. At pagkatapos namin nag-order, nag-Jack and Poy kami kung sino yung magbabayad. At natalo ako, kaya ako yung nagbayad. Mabilis lang kaming kumain at nagkape, mga Marikoy. Dito lang sa claw machine kami natagalan. Kung sa dito kami natagalan, dito din naubos yung pera namin. Siguro yung time na 3 oras na nasa school si Jace, yung 2 oras dito sa claw machine naubos. At nung nakakuha na itong si Mother Dragon, mga Marikoy, akala ko titigil na siya. Sa sobrang saya niya, nag-try ulit siya at ayan, nakakuha din siya ulit. Siguro na 1 kyaw siya, mga Marikoy, bago niya nakuha yung 2 to. Kaya yung presyo nila, tig 500 each. Pagkahatid niya nga pala sa akin dito sa vet hospital, mga Marikoy, umalis na siya kasamang marumi niyang sasakyan. Buti na lang talaga, mabilis lang yung biyahe namin, kaya may oras pa ako para pumasok dito at magtingin-tingin. Ito din kasi pagkadating ko dito, hindi pa tapos mag-grooming si Ice at parang pati ako, mga Marikoy, kailangan ko ng grooming. Mapapasana all ka na lang talaga, mga Marikoy, may pampag-grooming tayo ng aso pero makapagpalinis ng kuko, hindi ko magawa. Pero syempre, deserve naman ni Ice yan, lalo na ang tagal na ng last time na pinag-grooming namin siya. Tapos naiwan pa siya nung nag-Europe kami. Habang hinihintay ko nga pala si Ice, tinignan ko yung mga bagong dating na dogs dito. Grabe, mga Marikoy, natitempt na naman ako na kumuha ng isa kasi napaka-cute nila. Di lang pala isa, 2 yung gusto kong kunin kasi itong 2 to magkapatid at parehong-pareho sila ng itsura. Tapos nilabas din tong isa na to na napakaganda ng buhok. Doon pala, mga Marikoy, kapag nag-aalaga ka na ulit ng dog, gusto mo na ulit mag-alaga pa. Pero syempre, hindi pa namin kaya tayo naming mapabayaan si Ice. Kaya okay na muna kami dito kay Ice. May doktor nga pala na naka-duty kaya pina-check up ko na din siya. Kaya na si Ice, mga Marikoy, napaka-pogi at napakabango niya. Dito ko na lang nga pala nilagay si Ice sa tabi ko para nakikita ko siya. Mabilis lang nga pala yung biyahe, malapit lang yung school nila Jace, kaya pagkadating namin, ayan na si Ice, tinitingnan niya na si Jace. Tuwang-tuwa din itong si Jace, mga Marikoy, pagkakita niya kay Ice. Kaya nga pala nilagay ko si Ice sa likod nung papunta kami sa school. Akala ko kasi ma-overwhelm itong si Jace. Pero hindi naman siya na-overwhelm, kaya ngayon inayan ko na nayakap-yakap niya si Ice. Pagka-uwi namin, sinalubong kami kagad ni Daddy Tano. Nag-aagawan pa silang 2 kung sino nga hawak kay Ice. At binawalan ko silang 2. Sabi ko sa kanila, bitawan nila si Ice, ayan nila magtakbo-takbo dito. Pag nga pala gutom si Ice, si Ate Christine yung nilalapitan niya, kaya binigyan na siya ng pagkain. Katapos siya naman kumain, naglaro silang 2 ni Jace, si Ice yung finish line. Tok, 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 tok. Tok, tok! Again. Mommy.